harassment galing sa administrasyon. Bakit? Eto po. Ang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yon, meron. Ito si Boying, umepal na naman. Meron desisyon etong babae na ito laban kay Villanueva at gusto niya nang patanggal sa Senado ito si Villanueva. Na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. Yun, yari. Di ba? Pinapatanggal. Gustong ipatupad ni Boying. Ombudsman to ito ay very clear na medyo may problema tayo sa ombudsman. Kasi isipin mo, ombudsman, meron siyang gustong ipatupad. Pero na-dismiss na. Ito yung napakalaking balita para sa ating lahat. Hindi lang po ito pagtatanggol. Hindi po natin pinagtatanggol si Villanueva. Kung may kasalanan siya, ikulong ninyo. Kung gusto nyo, ibitayin nyo pa. Patiwarik, wala akong pakialam. Basta nasa batas, ipatupad. Ang problema, yung kalidad ng ating ombudsman. Napakadelikado po ng ganito. Kasi dapat ang ombudsman nagre-research. Dapat ang ombudsman alam ang batas. Dapat ang ombudsman hindi nakaasa sa chismis. Malaking problema natin, paano kung ang katulad ni Villanueva ay nasindak na lang. Di ba? Kung meron pa siyang ibang kaso, mananahimik na lang to si Villanueva. Tama or tama-tama. Kaya lang pumalag si Villanueva, dismiss. Pero halimbawa, ibang senador ito, ibang congressman na na-dismiss naman talaga pero meron pa rin siyang kinakatakutang kaso. Mananahimik na lang yan. Pipilipitin ng leeg niyan, tapos susunod na yan sa gusto ng administrasyon. Malaki problema natin sa ganyan. Ang bihira, May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o kita mo, ang daming ebidensya. Ang bihira. So, ibig mong sabihin, ang ombudsman natin ay hindi nakasalalay sa ebidensya. Nakasalalay sa chismis. Malaking problema to. Yan ang kahihiyan ni Boying. At hindi lang ni Boying. Bongbong Marcos, kagago mo. Hindi po pagmumura yun. Kasi ang ibig ko lang sabihin dyan, you are just in English. You are stupid. Sa paglagay dyan kay Boying. Hindi pa kayo natatapos sa kahihiyan ninyo sa lintik na ghost projects na yan. Yung inassign mong ombudsman, nagkalat pa. Animal kayo dyan, defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Ako totoo yan. Pambihira. This is not an isolated case. Galing kay Boying. Isipin mo, first day ng trabaho niya sa ombudsman, ang binanggit niya patungkol kay Sara. Ang problema natin ngayon, yung mga magnanakaw sa baha.
First day niya, gusto niyang binanatan si Sara. Yung impeachment. Confidential funds. Tapos pumunta siyang Parmali. Si Boying nilagay dyan, obviously, hindi para protektahan ang taong bayan dito sa mga magnanakaw na opisyal. Kung hindi, para i-weaponize ni Bongbong Marcos, kalabanin ang kalaban sa politika. Lahat ng maka-Duterte, ang sabi nga nila, pag ikaw na Duterte tag, may problema ka. May problema ka. Kakasuhan at kakasuhan ka. Hindi ba obvious? Is this the first time? Hindi. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinekreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Ayan. Ito issue muna. Dito muna tayo. Sinikreto raw yung desisyon. Ano ba ang kailangan gusto mong gawin ng ombudsman? Tuwing may desisyon, kailangan i-announce. Halimbawa na lang, ito iba naman, hindi naman ombudsman. Supreme Court, tuwing merong desisyon ng Supreme Court, kailangan mag-announce, kailangan magpa-TV. Ikaw lang naman ang ombudsman na mukhang TV. Ikaw lang naman ang ombudsman na mukhang press con. Hindi obligado. Ako, magtatanong, ako hindi abogado. Baka may abogado sa inyo dyan. Pero as far as I know, ang ombudsman hindi required mag-announce. Required ang ombudsman ipasok dun sa system. Huwag po tayong tanga. Hindi po ito TV-TV. Hindi ito Mr. Announcement. Sino kasi Jollibee? Bida-bida gusto mong gawin sa ombudsman? Ay, meron kaming desisyon i-announce. Ganun ba ang gawain ng ombudsman? Kung ganun ang gusto mong gawain, we have a problem. We have a big problem. Ulitin ko, hindi ito pagtatanggol. Pero ano ba naging sistema ng mga dating ombudsman? Nag-a-announce ba tuwing may desisyon? Or ikaw lang? Gusto mo ganun? Pero may ano dyan eh. Sige, tanong nyo yung mga abogado. Nasa batas ba na kailangan pag may desisyon, i-announce o ipasok sa record book na dapat binabasa rin ng mga ombudsman? Ba't di ka nagbasa? Ba't di ka nag-research? Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Siyempre, tatahimik ka na lang. Bakit? Through the years ba? Yung kaso ng anak mo, nag-ingay pa ba kayo? Siyempre, tapos na yun eh. Okay na. Anong gusto mo eh? Announce ko araw-araw. Ay! Hindi totoo! Yung kaso ng anak ko nasa marijuana. Gusto mo buwan-buwan i-announce? Ano yun? Tapos na, hindi okay na. Ilang kaso nung kay Torre? Dismiss. Kailangan ba i-announce namin? Di ba? Yung mga pinagkakaso ni Torre dito kay Labanat Bay. Dismiss eh. Gusto mo announce namin buwan-buwan? Linggo-linggo? Gusto mo magpa-press con kami linggo-linggo? Oh. Ginawa ba ng dating ombudsman? Ewan ko sa'yo. Di ba? Parang secret decision siya. Alam nyo ba yon? Tingnan mo pa contention. Alam mo niya nyo? Tinanong pa yung press. Teka muna. Lahat ba ng desisyon? Ha? Lahat ba ng desisyon ng ombudsman alam ng press? Anong klaseng ombudsman? Ako hindi po ako nagmamatalino. Hindi ko po sinasabing matalino ako. But kasi, gaya ng lagi kong sinasabi, kung tayo'y naghahanap ng katotohanan, hindi tayo naghahanap ng harassment, maliwanag yun eh. Hindi mo kailangan tapos ng abogasya. Alam ba lahat ng mga press, lahat ng desisyon ng ombudsman? Ako may tanong. Kasi may nakapagsabi. Hindi ko alam kung ito'y may katotohanan. Tanong ko,
Itanong ko na rin sa inyong mga manonood. Itanong ko na rin sa iyo, Boying. Alam daw to ni Tito Soto, nung Senate President siya, alam, pinasa sa kanya yan. Dismiss. Alam niya yun. Totoo ba yun? So, ibig mong sabihin, kung sakaling totoo, nung ipinasa nung kay Senate President pa, si Tito Soto, pagpasa ron, kailangan hanapin kanya. Sino, ano ba to, governor that time? Andiyan ba si Mayor ng Cavite o si Governor ng Cavite, i-announce natin? O kaya pagpasok mo ng ombudsman, ay! Dismiss na yung kaso ko, ha? So lahat na na-dismiss na kaso nun, magsabi sa'yo? At ipalam sa media? Ba't hindi pinaalam ni Tito Soto sa media? Hindi kasi ganun ang kalakaran eh. Anong klaseng ombudsman meron tayo? Maloloko ako dito sa... Jesus! Mr. Announcement Animal! Dapat tong dalawa mag-partner sila ni Claire eh. Hindi ko alam kung gusto maghanap buhay, magtrabaho bilang public service o mag-vlog. Para kang vlogger na, may nabili ako. Announce natin. Ay, kumain ako rito. Announce natin. Nakapunta ako dito. Announce natin. Ano ka? Vlogger ka ba? Public service? Galit ka, Kotsolin? Natutuwa ako kasi pambihira, naging school bukol talaga yung naging school bukol ang gobyerno natin. I mean, si Bongbong Marcos, lutang ang utak, tapos yung mga ina-assign niyang secretary, grabe. Wow. Wow. Know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. Ano yun? It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to... Paano hindi harassment? Yung kay Villanueva, kinalkal mo. Tapos yung kay Trillanes, di umano, sa DOJ, bago ka umalis, na-dismiss. Hindi ko alam kung anong nangyari doon eh. Na-i-vlog pa natin yun. Pambihira naman talagang gobyerno natin. Kanina mayroong kumakain ako sa labas. May lumapit sa akin mag-asawa. Sabi niya, pwede pong magtanong? Sabi niya, ikaw ba si Coach Oli? Sabi ko, nagpapasalamat kami. Sabi niya, hanggang kailan pa kaya tayo? Sabi ko, posibleng umabot pa ng 2028 itong mga magnanakaw. Daming pera eh. Yung mga vloggers nga sa kabila, payaman na eh. Lalaki ng bayad. Nalungkot yung mag-asawa. Sabi niya, nagpapasalamat kami at nakikipaglabang kayo. Ganito po katindi? Isipin mo, secret daw yun. Be not valid anymore due to a secret decision. Dapat Lintik tong mga to, may bending. Ang dami nyong bending dalo. Secret decision. Yung insertion nyo, ginawa nyong amendments. The best. You're the best. kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Hindi. Tanong ko, Boying, ano bang kailangan pag may desisyon? Ano ang nasa batas? Naipasok po yan sa record. Yun kasi ang nasa batas. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Hindi. Tanungin mo si Soto kung hindi niya alam. Hindi ko rin kasi may nakapagsabi sa akin, alam nila sa Senate. Panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Alam mo, yung sinabi ni Morales, hindi ang pagkakasabi ay hindi po nadesisyonan, nakabinbin po. Kaya nag-file ng MR ito si Villanueva. Argumento raw Pero ang issue dito nila yung secret decision.
Ang bira itong si Mr. Bendalo. Ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, ngayong hindi naman siya miyembro ng party list. Ako ayoko na i-discuss yung kung guilty si Villanueva or hindi. No? Kung guilty siya, parusahan siya. Ganun kasimple. Kung hindi, ang issue ko dito, hindi to secret decision. Ang issue ko dito, yes, I believe that this is harassment. Na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinekreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Ayan, okay? Meron kaming Cases Management System. Diyan po pinapasok CMS. Yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong CMS, lilistangan natin kasi babalik-balikan natin yan dahil dapat nagbabasa. Dapat boying nagbabasa ka dyan. Andyan po yan eh. Sana chinek mo. Ano ba nangyari dito kay Villanueva? Ang gusto kasi nila, makapanira lang. Di ba? Siguro, nasa GC nila, ito si Villanueva, banatan nyo. Siyempre, nagpresenta to siya. Uy! Sige, akong bala dyan, akong blaha dyan. Kung nag-research si Boying, hindi sana siya magmumukhang tanga rito. ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayan. So, yun ang nasa batas, ipasok sa CMS. Di ba? Central Management System. Hindi magpatawag ng press con. Hindi magpa-TV. Ipasok doon. Alam mo, balikan muna natin tong picture ni Boying kasi maganda. Alam mo, malaki kasi talaga problema natin. Questionable pa. Una pa lang, naglaki si Bongbong Marcos ng politiko na ombudsman. Dapat hindi ganun. Kasi dapat hindi bias eh. Alam naman natin si Boying, siya ang nagpadala kay PRRD sa The Hague. Doon pa lang kita mo na may inclination si Boying to serve Bongbong Marcos to attack the political rival. Doon pa lang mali na. Dapat yung independent yung ombudsman. Diba? Hindi natin sinasabing tuta siya kahit medyo obvious ni Bongbong. Pero dapat sa dinami-dami ng pagpipilian, hindi si Boying yung masasabi natin na walang bahid ng taga-attack o attack dog ni Bongbong Marcos laban sa mga kalaban. Pangalawa, politiko siya. Politiko yung pamilya nila. Dapat yan, hindi politiko yung ilalagay mo dyan. Tingnan mo ang laki ng problema. Why? He is very concerned on his image. Politiko eh. Politiko sila sa Cavite. Kailangan nila yung voting doon. Marami siyang aalagaan. Meron siyang inaalagaang pangalan for the purposes of 2028 election. May ganun eh. Di ba? Maaalis ba natin? Hindi. Dati ng politiko eh. Sa dami ng pagpipilian, hindi rin si Boying yung masasabi natin na pinakawalang bahid maging politiko doon sa mga pinagpilian. Maling-mali eh. Pangatlo, etong pinakamatindi sa lahat. Yung reaction ni Boying. Corner na siya dito. Mali na siya rito. And yet, this is the kind
of administration we have. Hindi aamin sa mali. Anong ginawa ni Boying? Nagkamali siya. Anong ginawa? Tinuro sa iba. So it means yung ganitong klaseng ombudsman or politiko is hindi gagawa talaga ng maayos. Kasi kahit magkamali yan, he will never admit his mistakes. Ang masama nito, hindi niya naaaminin, ituturo pa sa iba yung pagkakamali niya. Yung kanyang pagkukulang, ituturo pa sa iba, and that is very dangerous. A person in power that will not accept mistakes is very dangerous. Sana man lang nagpakalalaki siya. Hindi naman mababawasan ang pagkalalaki mo. Diyos ka ba? Matanong ko, Diyos ka ba? Lahat tayo nagkakamali. I will admit, ilang beses ako magkamali sa isang araw. Walang namang masama humingi ka ng, pasensya na, nagkamali ako. Move on na tayo. Hindi, sinisi mo pa yung mama eh. Sinira mo na sa publiko nang walang ebidensya yung mama, tapos sisisihin mo pa. What kind of a man are you? Di ba? Ganito ang politiko natin. That supposedly our leaders should be a good example. Hindi ko maintindihan. Bongbong, hindi ko maintindihan kung anong criteria mo. Sa pagpili. Mulya, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Ikaw pa nagsalita niyan. Dapat kami nga ang nagsasabi niyan eh. Yung talaga mo as ombudsman raises more questions than answers. Yung klase, yung quality ng pag-iimbestiga ninyo, mas lalong dumadami ang tanong kaysa sagot. How dare you? Ikaw pa gagamit ng salitang yan.